Pinoy Love Story Series. Si Gianna Moran ay vulgar, happy-go-lucky, hindi nahihiya at kayang dumurog sa puso ng isang lalaki. Kinukuha siya ng kanyang tiyahin na balo at walang anak noong nawala ang kanyang mga magulang. Habang si Marcos Patterson ay isang biyudo na bilyonaryo na hiwalay sa asawa at may 3 anak. Nais niyang magpakasal ulit. Ngunit hindi niya ito nagawa dahil ang bawat babaeng nakakaharap niya ay interesado lamang sa kanyang pera. Ngunit nagtagpo ang kanilang mga landas nang minsang malasing si Gianna at magkaroon sila ng isang one-night stand. Pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na matatahimik si Marcos, kaya hinahabol niya ito kahit saan man ito magpunta. Posible bang makahanap sila ng compatibility sa isa't isa o maging problema nila ito sa hinaharap? Pinapagalitan ako ni tita sa bahay dahil sa lakas ng boses ni tita gusto kong takpan ang tenga ko. Ayokong mapagalitan dahil hindi na ako bata. Lagi kong sinasabi sa iyo, Gianna, na ihinto ang pag-ikot sa lungsod at pagpasok sa bawat bar na gusto mo. Sigaw niya. Tita, matanda na ako para pagalitan mo at nahihiya ako kung marinig ng iba nating kapitbahay ang boses mo. At kinukutsa nila ako kung sakali. Sabi ko na malungkot ang boses. Imbis na makinig sa sermon ng tiyahin ko sa ganitong sitwasyon, naghahanda akong maging pinakamahusay na aktres. Siguro napagod na siya sa kakasigaw sa akin pagkatapos ng ilang minuto. Huminto siya at umupo sa sofa sa sala. Nag-scan ng channel sa telebisyon. Kung may oras ako at hindi napansin ni tita, pupunta ako habang hawak ang phone ko at naghahanap sa internet ng mga bagong bukas na bar sa lungsod. You better leave in front of me, Gianna, or you'll taste my patience spread out. Sumasakit ang ulo ko kapag binibigyan kita ng advice, pero ayaw mo pa rin makinig, she said. Tumayo ako dahil alam kong magagalit siya kapag binanggit niya ang buong pangalan ko. Lumabas ako ng sala at pumasok sa kwarto ko. Gusto kong magpahinga dahil gusto kong pumunta sa syudad mamayang gabi. Doon ko rin gustong makilala si Geoff. Isa siya sa mga kasama ko. In terms of attachment, pareho kami. Higit sa lahat, naghahanda kami para sa isang panandaliang relasyon. Hindi ako naniniwala sa happily ever after. Lagi kitang mamahalin. Dahil alam ko na walang fairy tales. At kung hindi ako pinabayaan ng dati kong dakilang pag-ibig, baka naniniwala na ako sa happily ever after ngayon. Iniwan ako ng mga magulang ko. Ginugol ko ang aking pagkabata kasama ang aking tiyahin. Pinalaki niya ako ng maayos at tinatrato niya ako na para akong sariling anak. Hindi naman nagkulang ang mga tiyahin ko na turuan ako ng asal at lahat ng bagay. Ngunit ito ang resulta ng aking ugali. Kailangan ko bang pilitin ang aking sariling magbago kapag ganito ako? Wala akong pakialam kung ano ang tingin ng iba sa akin. Dahil wala sila para sa akin noong mga panahong kailangan ko sila. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang sarili ko. Kahit nasaktan ko si tita, bunga ng ugali ko. Ako ay 28 taong gulang, ngunit ako ay kumikilos ng di mature kung minsan. Kahit natapos ko ang aking degree program, ayoko nang maghanap ng trabaho dahil hassle para sa akin ang aking happy-go-lucky personality. Gusto ng mga tiyahin ko na magpakasal ako para manatili ako sa bahay ng pamilya. Hindi kami sumang-ayon sa kanyang mungkahe. Hindi ako interesado sa pag-aasawa. Kahit nasa pinakamaligaw kong pangarap, sa harap ng bahay namin may maliit na grocery ang tita ko at gusto niya akong patakbuhin ang tindahan. Ngunit tumanggi ako. Naiinip na ako sa maliit na espasyong ito. Ang paborito kong lugar ay ang bar. Natutuwa ako sa ilaw at musika. Enjoy din akong panoorin ang mga babae na nakikipaglandian sa mga lalaki. Tapos hindi ko narinig ang boses ng tita ko sa buong bahay. Binuksan ko ng bahagya ang pinto ng kwarto ko at tumingin sa paligid. Pero hindi ko nakita si tita. Marahil ay nasa tindahan siya ngayon. I adore my tita but I can't help but give her headache.
Kaya napagdesisyonan kong lumabas ng kwarto ko at pumunta sa kusina. Nakakagutom kasi ang ugali ng tita ko na magalit. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nabingi. Pagbukas ko ng ref para tignan kung ano ang nasa loob. Nilabas ko ang Tupperware ng macaroni, kumuha ng bowl at inilapag sa mesa. Nang tumunog ang phone ko ay nagsimula na akong kumain. Nag-message sa akin si Geoff na hinihintay daw niya ako doon. Yung lalaking mahinahanap sa akin, naniniwala siyang dapat akong sumuko sa kanya. Hindi talaga. Ganito talaga ako. Pero gusto kong panatilihin ang virginity ko. Nasisiyahan ako sa kumpanya ng isang lalaki. Ngunit hindi ako lumalampas sa aking mga hangganan. Maya-maya ay tinawag niya ako. Hindi ko pinansin ang sinasabi niya sa akin. Gianna, nasaan ka? Tanong niya sa telepono. Nasa bahay ako, Geoff. Sabi ko. I texted you just now. You didn't get it? Tanong niya ulit. Natanggap ko pero wala akong balak lumabas. Paliwanag ko. Hindi ko na kailangan ang presensya niya pagkatapos ng ilang araw at naghinala akong may mali sa pagkatao niya. Nangako kang sasama ka sa akin, Gianna, tapos ngayon nagbago ang isip mo? May ipinangako ba ako sa kanya? Wala akong maalala, baka gumagawa siya ng kwento para maengganyo akong samahan siya. Anong akala niya? Lolokohin niya ako? Isa sa mga ugali ko ay ang sabihin, ayoko na sa kanya. May kakaiba na akong nararamdaman sa kanya. Gusto niya akong kainin ng buo kapag nakatingin siya sa akin. Nakakatakot kapag hindi ko pa siya iniiwasan. Nang matapos akong kumain, hinugasan ko ang mga plato ko sa lababo. Nilagay sa cabinet at bumalik sa kwarto ko. Nagpalit muna ako ng damit at lumabas para tingnan si tita. Dadalhin ko ang cellphone ko. Pumunta ako sa tindahan kapag nasa labas na ako. Only to discover na si tita ay natutulog sa sofa bed. Hindi ko na siya ginising mula sa kanyang mapayapang pagkakatulog. Lumabas ako pagkatapos kumuha ng candy. Napansin ko ang mga babae sa kapitbahay na nakatingin sa akin ng nakakamatay, na para bang may ginawa ko para magalit sila. Dahil hindi sila kaakit-akit. Sila ay mga taong insecure. Wala akong pinagtatapos sa kapitbahayan na ito dahil patuloy silang nagsasalita sa likod ko na para bang perpekto sila sa kanilang sariling karapatan. Dahil hindi lahat ng kaibigan ay tunay, ang ilan ay huwad. Maganda sila sa labas pero makulit sa loob. Kung naiinip ako, gusto kong mamasyal sa paligid at amuyin ang ilang plastik na ugali ng mga residente. Sa kabila ng katotohanan na siya ay naninirahan sa lugar na ito sa mahabang panahon, ang aking tiyahin ay walang kaibigan. Nang lapitan ko sila habang nasa loob sila ng bahay nila at nag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao, lahat sila ay humagalpak ng tawa na para bang pinagtatawanan nila ako. Kumukulo ang dugo ko sa ugali nila, pero pinipigilan ko ang sarili ko na gumawa ng eksena at sinampal ang mukha nila dahil isang pag-aaksaya ng oras ang pagkikinig sa kalokohang individual. Bumalik ako sa bahay pagkatapos ng aking paglalakad sa paligid at nakita ko ang aking tiyahin na nakaupo sa isang kahoy na upuan malapit sa kanyang hardin ng bulaklak sa labas. Lumapit ako sa kanya. Saan ka galing, Gianna? Tinanong niya ako. Hello, tita. I'm strolling around the neighborhood. Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. Tapos, nagalit ka dahil sinasaksak ka nila. Hayaan mo sila, Gianna. Iniisip nila ang buhay ng ibang tao dahil wala silang pinagkukunan ng kita. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, tita. Gusto kong suntukin ang mga mukha nila isa-isa. Reklamo ko. Huwag mo silang pansinin. Ganyan sila kumilos dahil insecure sila. Masanay ka na. Tita remark. Dapat kang pumasok sa loob at magpalit ng damit, Gianna. Pagkatapos, gaya ng itinuro ng aking tiyahin, pumasok ako sa aking silid at nagpalit ng damit. Pagkatapos noon, dinala ko ang maruming damit ko sa washing room para labhan. Pagdating sa maruruming damit at undies ko, ako mismo ang naglalaba dahil nahihiya akong gagawin ng tita ko. I'm going to turn off my phone so Geoff didn't call me and insists to see me at the bar. Siya ay kumikilos na parang seloso nitong mga nakaraang araw. Napatuloy na nagtatanong kung nasaan ako.
kung ano ang aking pinagdaanan at lahat ng iba pa na nagpasindak sa akin. Paano kung may inaasahan siya sa akin bilang kapalit sa mga pagsisikap niya sa pagbibigay sa akin ng mga bagay-bagay. Ngunit hindi ko ito hiniling. Ibinigay niya ito sa akin ng kanyang sariling kalooban. Samantala nakaupo ako sa sofa ng opisina ko, nakatitig sa babaeng ayokong makita. Siya si Maureen, isang kaibigan ng pamilya na may bagay sa akin at patuloy na nagmumungkahi na kaming dalawa ay dapat na magpakasal sa lalong madaling panahon. Naghahalusinate ba siya? Gusto kong magpakasal muli ngunit hindi siya. Karaniwan kong sinasabi sa kanya na kami ay simpleng magkaibigan at wala nang iba pa. Ngunit siya ay matigas ang ulo dahil lahat ng aking mga anak ay pabor sa kanya. Wala silang sentimiento. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi ko gusto si Maureen at sa halip ay iba ang gusto ko. Palagi niya akong sinusundan na parang buntot. Naalala niya ang isang teenager na nahuhumaling sa crush niya. Sa ngayon, I want to send her on her way kasi habang tumatagal naiirita ako. Please Maureen, pupunta ka ba dito at guguluhin ako? Itinanong ko. Ikaw ay lubhang walang konsiderasyon, sabi niya. Alam mo, office hours na. Tapos nakita kong naiistorbo siya sa sinabi ko. Sinaktan ko siya sa mga salita ko para maintindihan niya na hindi ako interesado sa kanya. Siya at ang aking dating asawa ay pareho na sila ay masigasig at tapat sa una. Ngunit pagkatapos ay aalis sila at hindi na babalik. Kaya nakakatakot magsugal, hindi sa iisang tao kundi sa iisang ugali. I don't want to go through it again after giving everything I had. But she suddenly left me. Sa ngayon, hindi nila ako kayang lokohin. They are trying to seduce me with their flirting techniques because they believe I've given them what they want. Dati naman iyon pero hindi na ngayon. Hindi sila nabigyan ng kahit isang sentavo dahil simula ngayon, I'll stop dating women just for a fling. Gayunpaman, ang malandi na boses ni Maureen ay sumabad sa aking pag-iisip. Anong iniisip mo, Marcos? Tanong niya. Para bang ang iyong isip ay gumala sa ibang universo? Paulit-ulit ako nagsasalita dito pero hindi ka nakikinig. Wala akong panahon para pasayahin ka, Maureen. Hindi mo ba nakikita na marami akong mga papel na dapat suriin? Sinaktan mo ang damdamin ko, Marcos. Napahikbi siya. Nahiya ako sa outburst niya. Sobrang dramatic. Hindi ko man lang siya nasaktan physically. Huwag kang masyadong emosyonal dito, Maureen. Iniisip ng mga tauhan ko na sinaktan kita. Dapat umuwi ka na agad. Hindi ko pinapansin ang trabaho ko dahil nakatitig ka sa akin. The way you look at me, para akong sinakal hanggang mamatay. Tumakbo siya patungo sa pinto at malakas na sinara ito pagkatapos kong sabihin ang mga katagang iyon sa kanya. Siya ay may tantrums ng isang layaw na nagdadalaga. Nahihiya ako dahil hindi siya kumilos sa edad niya. Gumaan ang pakiramdam ko nang lumabas siya at umuwi. After that, may pumasok sa office ko. Si Loka ang panganay ko. Hello, Dad. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Ah, Loka, napadalaw ka ngayon? Tanong ko sa kanya. Nandito lang ako para bisitahin ka. Anong ginagawa ni tita dito, Dad? Her gaze fixed on me. Anong ginawa mo, Daddy? Mukhang galit si Tita Maureen. Wala akong ginawa, sweetheart. Umupo ka. Sabi ko. At ano ang gusto mo? Kape or juice? Ngumiti siya at sinabing, No, thanks, Dad. Nagda-diet ako. Siya ay isang maliit na babae ngunit gusto niyang mag-diet. Iniiwan ka ba ng iyong kasintahan kapag tumaba ka? Tanong ko sa kanya. Hindi, Daddy. Mahal na mahal niya ako para gawin niya yun. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Si Loka ay isang surgeon at ang kanyang kasintahan ay isang abogado. Kamusta ang mga kapatid mo? Hindi sila madalas pumunta dito. Sobrang abala nila, Daddy, at bibisita daw sila kung may oras sila. Hindi kami nakatira sa iisang bahay kaya ngayon nag-iisa kong anak si Timothy. May asawa na. Bibigyan ko sila ng sariling bahay. Ang pangalawa ko ay si Winter. Nakatira siya sa isang townhouse kasama ang kanyang mga disenyo. Nagtrabaho si Winter bilang fashion designer sa ibang bansa pero
Nanatili siya sa amin for good. Kapag hindi pa ako iniiwan ng nanay nila, nakatira kaming dalawa ni Loka sa bahay ko. Pagkatapos magpakasal ni Timothy, hindi na nila ako madalas makita dahil abala siya sa kanyang karera bilang arkitekto at bilang ama. May apo na ako sa kanya, kaya nga gusto kong magpakasal ulit dahil abala ang mga anak ko sa sarili nilang buhay at hindi nila ako palaging inaalagaan. Wala ka bang trabaho ngayon? Kaya mo ba ako binibisita? Kahit busy ako, Dad, hindi ko makakalimutang bisitahin ka. Alam ko kung paano pamahalaan ang aking oras ng maayos. Dad, I have to go. Bibisita ulit ako dito sa susunod. Sabi niya. Sige, ingat ka. Sabi ko. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpaalam si Loka at umalis para bumalik sa kanyang klinika. Isinandal ko ang likod ko sa swivel chair na masakit. Nag-hire ako ng manager para suriin ang lahat ng negosyo ko sa paligid ng lungsod at sinusuri ang lahat ng kita upang makatiyak. Ito ay sapat. Kaya lahat ng babae ay interesado sa akin. Dahil naging usap-usapan ng lahat na bilyonaryo ako pero pinaghirapan ko ito at wala silang idea sa pinagdadaanan ko sa pag-abot sa kinatatayuan ko ngayon. Naniniwala ba sila na ang pagiging bilyonaryo ay simple? Dahil sa mga katagang ito, iniwan ako ng magkabilang panig. Pinaalis nila ako dahil mas mahalaga sa kanila ang pera kaysa sa pamilya. We got into difficulty when my parents and grandparents died because of their inheritance and the names of their last will were all named after me. Everything was still the same kung hindi sila biased. Hindi naman magiging magulo kung ang mana ay ipinamahagi sa mga anak at apo. Ayos lang sa mga magulang ko dahil anak nila ako, pero hindi bagay sa lolo't lola ko dahil apo lang ako. Kaya paano ang kanilang mga anak dahil hindi nila matanggap ang nangyari? Tumanggi silang magsalita sa akin at itulak ako sa kanilang buhay. Mag-cross man ang landas natin, estranghero lang tayo. Minsan nga sinabi nila na naging bilyonaryo ako dahil sa kasakiman. Kaya para maiwasan ang gulo sa pagitan namin ng pamilya, nakausap ko ulit ang abogado. Pinagawa ko siya at bagong last will na naglalaman ng mga pangalan ng mga anak ng lolo't lola ko. Pero sinabi sa akin ng abogado na hindi na niya mababago ang nakasaad sa will, na bahala na. Ako na ang magdesisyon kung hahatiin sa kanila ang mana o hindi. So I called them to a meeting together with the lawyer to witness our division of inheritance, but before that, nagkagulo kami dahil hindi nila ako papayagang tumanggap ng kahit ano. May choice ba sila? They're ungrateful human beings. I'll give them a chance but they insisted to receive the whole. Ang kanilang dahilan ay hindi na kailangan tanggapin ng aking ina dahil ang aking ama ay mula na sa kanyang mga magulang. Nakalimutan lang nila na isa sa mga kapatid nila ang nanay ko dahil sa ugali nila noong panahong iyon ay nag-uumapaw ang galit ko. Kaya hanggang ngayon ay wala silang natatanggap na halaga. Hanggang ngayon ay naguguluhan ako kung ano ang dahilan kung bakit ang pangalan ng lahat ng pamana nila ay sunod sa akin. Hindi nila alam na nagpasya silang gumawa ng gulo sa pagitan ko at ng kanilang mga anak. Ngunit paano nila malaman kung sila ay namatay na? Ang pagkatok sa pinto ay nagpabalik sa akin sa katinuan at bumukas ang pinto. Saka pumasok ang kaibigan kong engineer. Magandang hapon aking kaibigan. Nakangiting sabi niya. Anong maganda sa hapon mo, Lance? Tanong ko sa kanya. Tinanong ko siya. Napakaganda, Marcus. Dahil lalabas tayo ngayon at magsaya. Sabi niya sa akin. Busy ako kaya hindi ako makakasama sa'yo. Tanong ko. Sa pagkakaalam ko, 5:00 natapos ang office hour at hindi na umabot hanggang gabi. Sinabi niya, you should invite your other friend para makapag-bonding kayong lahat. Sabi ko, busy sila sa buhay mag-asawa, Marcus, kaya ayokong istorbohin sila. Ano ba ang tono mo, Marcos? Parang pakiramdam ko, hindi ka makakasama sa akin. Sinabi niya, tama ang pakiramdam mo, ayokong lumabas. Sabi ko, huwag kang mag-aalala. This time, eto na ang treat ko. Sinabi niya, huwag mo akong ilagay sa bulsa mo, Lance. Alam ko ang kauri mo. Nakangiting sabi ko, syempre, Marcos, ikaw ay isang bilyonaryo. Ito ay isang barya lamang para sa'yo.
Sinabi niya, tumahimik ka. I work hard for the tale of my million lands. Dugo at pawis ang punan ko niyan. At bago mo makalimutan, 1,000,000 ang utang mo sa akin noong isang araw. Sabi ko, hindi ko gusto makipag-hangout sa kanila dahil sila ay may pagkiling. If we should pay the bill, they want me to pay it because the reason is, billionaire ako. Hindi na sila magpapakita sa loob ng halos 1 linggo pagkatapos noon. At kung may problema na naman sila, dapat silang lumapit sa akin at magkaroon ng nakakaawang reaksyon. Naiinis ako sa kanila pero ni minsan, hindi ako nagalit sa kanila. Pagkatapos ay nagbiro ako na nagsasabi na kung maulit ang sitwasyon kung sakaling babayaran ko ang aming bayarin ng mag-isa, isusumbong ko sila sa estasyon ng pulisya. Namumutla ang mukha niya dahil sa mga sinabi ko. Natakot siya na baka maaga akong magbayad ng utang niya sa akin. Bigla siyang natahimik at napaupo sa couch at naging seryoso siya nang mag-usap kami tungkol sa mga utang niya sa akin. Maya-maya biglang nagsalita si Lance. Sino ang dahilan ng pagkawala ng good mood mo ngayon? Gusto ko siyang hampasin ng walis. Dahil sa kanya naalala mo ang mga utang ko sa'yo. Natatawang sabi niya. Kahit na maganda ang mood ko, Lance, hinding-hindi ko makakalimutan ang utang mo sa akin. Sabi ko, kumunot ang noo ni Lance na nakatingin sa akin. Dapat maging seryoso ka minsan sa buhay mo, Lance, para makahanap ka ng kaligayahan. Sabi ko, wow, parang love advisor ang billionaire na sobrang cheesy ah. Panunuyan niyang sabi sa akin. Sige, alis na ako, Marcus. Tatawagan na lang kita mamaya. Sabi niya pagkalabas ng pinto. Pagkaalis na Lance sa opisina, nagpa siya akong lumabas. I locked the room in my office and I'm done informing my staff that I'll go out early. Habang nakahiga ako sa kama ko, inaalala ang nakaraan ko. I remember my old shelf, kung saan isa lang akong simpleng babae na naniniwala sa kadakilaan ng buhay pag-ibig. Kung hindi ako iiwan ng dati kong dakilang pag-ibig, tayo ay magsasama ngayon. Kung naging kontento na siya sa binigay ko sa kanya, siguro, nabubuhay kami sa buhay na pinangako namin sa isa't isa noon. Gianna, lumabas ka ha? Pwede mo bang buksan ang pinto? Sabi ng tita ko habang kumakatok sa pinto. Tumayo ako at pinagbuksan ng pinto si tita. Ano po tita? Tanong ko sa kanya. Anong ginagawa mo? Sinisigawan kita sa kusina, akala ko nandyan ka. Sabi niya, dito lang ako sa kwarto ko. Sagot ko sa kanya. Nag-reminisce na naman? Anak ko, itigil mo na yung ugali mo, Gianna. Sinasaktan mo lang ang sarili mo kung ganun. Sabi ni tita, pipiliin ko ang mga sandaling iyon na naging masaya ako, tita. Sabi ko, whatever, Gianna. Sabi ni tita saka lumabas sa kwarto ko. Lalabas ako pagkaalis ng tita ko sa kwarto ko at pumunta sa kusina. I'll check the fridge if what's inside. I'll get the chicken, adobo, and rice in the cooker. Then I started eating at the table. Maya-maya, nagpakita si tita sa kusina pero nagulat ako. Kompleto na ang damit niya, mga bago at branded niyang damit. Akala ko hindi ka lalabas ng kwarto mo. Tinanong niya ako, nagugutom ako tita, kaya nga. Sagot ko, by the way, anong gamit mo? Sabi ko sabay tanong sa kanya. Wala lang, sinusubukan ko lang suotin. Okay tita, sabi ko. I'll bring the plate and a bowl of adobo on it. Then lumabas ako sa kitchen area. I'm hiding my body in the cabinet near the living room and my head was directed to my tita to check on her and where she is going. Dinala ng tita ko ang kanyang Gucci bag at lumabas ng bahay. Saan siya pupunta? As my curiosity says in, tumakbo ako papunta sa kusina at nilagay ang plato ko sa lababo at pumasok ako sa kwarto ko para magpalit ng damit. Gusto kong sundan ang tita ko. Isinuot ko ang aking itim na fitted na pantalon at ang aking gray na jacket at isang spaghetti na pang-itaas sa loob. I ponytail my brown na kulot kong buhok at naglagay ng lipstick. Kinuha ko ang bag ko at lumabas ng bahay at nilock ang gate. Naghanap ako ng taxi pero buti na lang at may humintong taxi sa harap ko. Papasok ako at sasakay papunta sa lungsod. I extend my head to see where my tita is but I can't find her. Sa kabilang banda na sa bahay ako nakaupo mag-isa sa kama.
Nag-text sa akin sa Lance at sinabing hinintay niya ako sa city pero ayoko munang pumunta ngayon. Wala pa ako sa full state ko pero ang pinaka-ikinainis ko ay patuloy akong tinatawag na Lance kaya napagpasyahan kong lumabas. Pagkatapos, nagpalit ako ng damit at nilagyan ng gel ang buhok ko. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking susi sa bulsa ng aking pantalon sa opisina. Pinaandar ko ang sasakyan ko papunta sa lungsod. Tapos nakarating na ako sa bar na binanggit sa akin ni Lance kanina. Inilalagay ko ang aking sasakyan sa gilid upang magkaroon ng malaking espasyo para sa mga sasakyan ng ibang mga customer. Kaya pumasok na ako sa loob at napansin ko si Lance sa may kanto malapit sa music operator na siyang nagpapatugtog ng mga kanta. Sinanyasan niya akong sumama sa kanya. Ang jerk na ito ay nakangiti hanggang tenga. Galit ako sa iyo, Lance. Hindi ka ba nag-e-enjoy kapag nag-iisa ka? Umupo ka muna, Marcos, sabi niya. Sino ba ang nasa tamang pag-iisip na nag-e-enjoy kapag nag-iisa? Huwag mong mainip ang sarili mo sa isang lugar, Marcos. Subukan mong lumabas palagi, sabi ni Lance. Umupo ako malapit kay Lance at tumingala ang mga mata ko sa buong lugar. Ayos lang pero hindi ko akalain na ganito kaganda para sa akin. Dahil may nakita akong mga random na babae that keep on biting their lips upon staring at me. Tapos napansin ni Lance yung tinititigan ko. Tingnan mo ang babaeng yun, Marcos. Para silang mga gutom na hayop na anumang oras ay sinusubukan kang kainin ka ng buhay. Sabi niya sabay tawa. Ganyan ang klase ng babaeng iniiwasan ko nitong mga nakaraang araw, Lance. Kasi the more na pinapansin nila ako, lalo akong naiirita. Sabi ko, don't mind them, Marcos. Nandito kami para uminom, hindi para pumili ng random na babae. Sabi ni Lance. I started to drink, but I'll stop because someone caught my attention. A woman in her fitted black pants who have curly black hair. Nakaupo siya sa bar counter mag-isa. Habang may hawak na baso ng alak. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa direksyon ko. Nabaling ang atensyon ko sa babae kaya kung lumingon siya ay kitang-kita ko ang mukha niya. Pero ang ikinagulat ko, may lalaking lumapit sa babae at hinalikan siya sa pisngi at hinawakan ang puweta nito. At sa reaksyon ng babae ay hindi siya nasisiyahan sa ginagawa ng lalaki. Nang sumulpot si Geoff sa gilid ko at hinalikan ako habang nakahawak sa puwetan ko, natigilan ako. Anong ginagawa mo, Geoff? Hinawakan mo ang puwetan ko nang walang pahintulot ko? Sabi ko sabay tanong sa kanya. Bakit, Gianna? Ano ang iyong mga biglaang pagbabago? Nasanay ka na kung ginagawa ko to. At ngayon ano? Pasigaw niya ang tanong sa akin. Huwag kang ang gumawa ng kaguluhan dito, Geoff. Babala ko sa kanya. Kung sasama ka sa akin, Gianna, I didn't make a scene here. Patuloy niya na may nakakalokong ngiti sa mukha. Can't you see, Geoff? I'll come here to drink alone. But not be in your presence. Sabi ko, natatakot ako dahil medyo lasing na ako. Paano kung pinilit niya akong sumama sa kanya? I think with a useful excuse para makatakas ako sa kanya. Please, Geoff, I need to use the restroom. Pagpapaalam ko kay Geoff, tapos tumayo siya para bantayan ako. Hindi, gusto kitang samahan sa restroom para masigurong hindi ka makakatakas, Gianna. I'm kicking myself right now dahil hindi ako magkakaroon ng issue kung nananatili ako sa bahay at hindi sumunod sa tita ko. Pagkatapos isang boses mula sa likuran ang bumungad sa akin. Geoff, kamusta? Tanong niya. Dahil dito, nalipat ang atensyon ni Geoff sa kanya at tumalon ako at nagmamadaling lumabas ng bar. Nasa labas na ako ng bar pagkatapos noon. Huminga ako ng malalim sa pag-aakalang makakalayo ako kay Harry. Tapos parang nahihilo ako kasi naapektuhan na ako ng alak. Parang umiikot ang mundo ko. May napansin akong itim na sasakyan malapit sa kinatatayuan ko. Binuksan ko ang pinto kaya pumasok na ako. Saka ko nalangap ang panlalaking pabango na kumalat sa buong sasakyan. Humiga ako para matulog. Lasing na ako nang mapagmasdan ko ang babaeng papalabas ng bar. Napansin ko rin na galit ang kasama niya lalaki nang makitang umalis na ang babae. We decided to go home dahil lasing na si Lance, but good thing he can drive his car.
Pinilit ko ring mag-drive pa uwi para hindi na ako matulog dito. Pagkatapos bayaran ni Lance ang bill, tumuloy na siya sa labas at pumasok sa kotse niya, leaving me with no choice but to get into my car, kung saan nagulat ako nang may makita akong babae. Yung babaeng nakita ko kanina sa loob ng bar. Mahimbing siyang natutulog sa kanyang pang-itaas na spaghetti. Iniisip ko kung saan niya nilagay yung jacket niya. Kaya imbes na dumaan ako sa left door, sa right door ako dumaan kasi nakaharang yung babae sa left entrance. Sa wakas ay nakapasok na ako sa pinto ng kotse ko dahil lasing ako. Natulog ako nakahiga sa upuan pero nagising ang diwa ko nang itulak ng babae ang mukha ko pababa sa leeg ko. Pagmulat ko pa lang ng mata ko, may nakita akong babaeng nakaupo sa lap ko. Lasing na lasing siya nang mapansin niya ang ginagawa niya habang pinagmamasdan ko siya. Sinimulan niya akong hubaran. I'm also drunk but I'm not going to let myself drown in this woman's doing. Ayokong hubarin niya ang damit ko kaya hinawakan ko ang kamay niya. Pero nang hawakan niya ang mga gamit ko sa pagitan ng mga hita ko, binitiwan ko ang kamay niya at tuluyan niyang tinanggal ang t-shirt ko. Nang dumapo ang labi niya sa dibdib ko at pababa sa puson ko, muntik na ako mawala ng kontrol at maramdaman ang matinding demand ng aking pagpukaw. Kaya sa ngalan ng sobrang pagnanasa ko sa kanya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinila ko siya papasok at hinalikan ng mapusok. Sinimulan kong halikan ang kanyang dibdib pababa sa kanyang tummy habang tinanggal ko ang kanyang spaghetti top. Nang magsimulang magsama-sama ang aming mga katawan sa isang ritmo, ang lahat ng aming mga kasuotan ay nagkalat sa paligid ng kotse. We reached the severe climax after an hour, and I leaned my sweating body in a car seat, while the woman was already asleep due to booze and the things we performed. Bago ako mawala ng malay sa pagod ay pinagmasdan ko ng mabuti ang buong mukha ng babae. Hindi ako sigurado kung ano ang tungkol sa babaeng ito na nagpaparamdam sa akin ng labis tungkol sa kanya. At hindi ko ikinahihiya na nasa sasakyan kami sa isang pampublikong lugar. Nagpapasalamat ako na tented ang kotseng sinakyan ko ngayon. Dahil kung hindi pa, nasa balita ako bukas. Sa kabilang banda, nagising ako na masakit ang ulo at buong katawan ko. Tumingin ako sa paligid at laking gulat ko nang hubot-hubad ako kasama ang isang lalaki na hindi ko kilala. Isa lang ang nasa isip ko ngayon. I was having a one-night stand with a stranger dahil sa kalasingan. Wala akong maalala maliban sa sumakay ako sa kotseng ito at nakatulog. Hinanap ko ang mga damit ko at dahan-dahan kong sinuot kahit umiiyak ako ngayon at wala akong magawa dahil nangyari na ang lahat. Hinawakan ko ang pinto na sasakyan para lumabas pero naisipan ko munang tingnan ang mukha ng lalaki. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maitatanggi na gwapo siya pero gusto kong mahimatay dahil nakipagtalik ako sa isang matandang lalaki. I'll check the time on my phone. It was midnight at kung uuwi ako ngayon ay tiyak na papagalitan ako ng tita ko. Pagbaba ko ng sasakyan, lumingon-lingon ako sa paligid kung may tao. Dahan-dahan akong naglakad hanggang sa makarating ako sa gilid ng kalsada nang mapansin ko ang isang maliit na mall na bukas ng ganitong oras. Pagkatapos ay nagsimula akong maglakad sa mall kung saan may nakita akong isang binata na nakatayo sa entrance. Lumapit ako sa kanya at nang makalapit ako, alam mo ba kung bakit bukas pa ito sa ganitong oras? Sabi ko sabay tanong sa kanya. Oo ma'am, bukas kami 24 oras sa isang araw, sabi ng binata. Sige, sabi ko saka ako pumasok sa loob ng mall para maghanap ako ng makakainan. I proceeded to the cup noodle section and took 2 pieces, then I opened it and poured hot water from a dispenser. Pagkatapos noon, umupo ako sa table sa tabi ng glass wall. Nagyayelo ang gabi at hindi ako makapaniwala na nakaupo ako mag-isa sa pawis na damit pagkatapos makipagtalik sa isang estranghero sa oras na ito. Kung susundin ko ang payo ng aking tiya, hindi ako hahantong sa ganito. Gumagaan ang pakiramdam ko ngunit tumatakbo ang isip ko sa mga kaisipang tulad ng paano ko mabuntis ako. Walang alinlangang pagtatawanan ako ng buong kapitbahayan ko. Hindi ako sigurado kung bakit hindi pa ako tinatawag ng aking tiya. Pag-check ko ng phone ko. Hello Gianna, pasensya na mahal.
Hindi ako nakauwi dahil binisita ko ang mga kamag-anak ko sa probinsya. At hindi ko sinasadyang dalhin ka dito dahil walang titingin sa bahay. Nagpapaliwanag siya. Nakahinga ako ng maluwag matapos marinig ang sinabi ni tita. Wala pa akong malas. Nakahiga na ako sa kama matapos tawagan si tita. Nang malaman ni Gianna kung sino ang lalaking naka one night stand niya ng gabing iyon, ay bigla siyang nawendang. Isa palang married bilyonaryo na may 3 anak. Ito ay walang iba kundi si Marcos Patterson. Kung hindi ba naman siya isang dakilang tanga, ay hindi siya pupunta sa lugar na iyon. Kaya dahil sa nangyari ay biglang nagbago ang buhay niya. Hindi na siya pumupunta sa lugar na iyon at lumalabas ng bahay. Isang araw nasa syudad siya upang may bibilhin. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng takot nang may biglang iumakap sa kanya ng mahigpit. Paglingon niya ay ang nakangiting mukha ng isang lalaki na kahit may edad na ito ay napakakisig pa rin ito sa suot na office cloth. Hindi nakahumas si Gianna. Nakatayo lamang siya at hindi makagalaw. Nagkita rin tayo sa wakas. Alam mo ba kung saan-saan na kita hinahanap? Sabi nito. Anong kailangan mo sa akin? Malamig na tanong ni Gianna. Nakita niya kung paano tumawa ng malakas si Marcos. Hinintay kitang balikan ako. Pero namuti na lang ang mga mata ko pero hindi ka talaga nagpakita sa akin. Sabi ni Marcos dahilan para mapataas ang kilay ni Gianna. At bakit naman kita hahanapin? Oh, come on Gianna. Huwag mo sabihin nakalimutan mo na ang masayang gabi na pinagsaluhan natin. Sabi ni Marcos. Lasing tayong pareho noon sir. Kaya hindi natin alam ang mga ginagawa natin at saka may misis at mga anak ka. Kaya bakit mo pa ako hinahanap? Tanong ni Gianna. Natahimik si Marcos na mapansin ni Gianna. Siguro hindi ito makapaniwala na alam niya ang background dito. I'm divorced Gianna, matagal na. At interesado ako sa'yo kaya kita hinahanap and that's all. Stop asking question. Straight ang sagot ni Marcos. Ano? Nagbibiro ka ba? Humanap ka ng kaedad mo sir, wag ako. Sabi ni Gianna. Nararamdaman niya ang hininga ni Marcos ay malapit na sa kanyang tenga. Tumindig lahat ng balahibo ni Gianna at nararamdaman niyang bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Marcos. Edad na ba ang basihan sa pagmamahal ngayon, Gianna? Bakit hindi mo subukang mahalin ako? Paniguradong hindi ka magsisisi. Sagot ni Marcos. Napailing na lamang si Gianna. Bitawan mo ako, sir. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Sabi ni Gianna. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka papayag na i-date ako. Sagot ni Marcos. Walang magawa si Gianna kundi ang tumango. Kaya nakita niya kung paano naging masaya si Marcos. Makalipas ng ilang buwan ay naging sala at isang taon nang lumipas ay nagpakasal na silang dalawa.